Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Ar-Rusul wa Risalat. So nandito na tayo sa pangalawang bahagi ng aklat, yung tungkol sa mga risala, yung mga mensahe na dala ng mga propeta. So huli nating natalakay, yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fitratallahi allati fataran nasa alayha. Na ito raw yung natural na kalagayan ng mga tao na nilikha ni Allah ang mga tao dito. Ang tao ay nag-iisip. Kaya yung mga mensahe ng mga propeta, kumakausap sa isip ng tao. Lalong-lalo na yung Quran. So, marami na tayong mga aya na nabasa. Parang nung nakaraan, di ba, yung tinalakay natin yung akida. So nabanggit doon ni Allah yung mga aya na bakit sinasamba ng mga tao yung mga rebulto na tinatanong pa nga ni Allah, di ba? Meron ba silang kamay? Meron ba silang paa? Meron ba silang paningin at pandinig para magawa nila mga bagay-bagay? Kinakausap ni Allah yung pag-iisip o yung talino ng tao. At ngayon nga rin, yung mga tumatanggap sa mensahe ni Allah, inilarawan ni Allah bilang matatalino, bilang mga tao na may bukas na pag-iisip. Yung nga sa Quran, yung ulul albab, la ayatin li ulil albab, ilang beses na banggit yun. So talino ang kinakausap ng mga kasulatan. So ang tunay na bobo, hindi mababa yung grade, hindi mababa ang pinag-aralan. Ang tunay na bobo, yung dumating sa kanyang gabay, pero hindi niya tinanggap. Yun ang tunay na bobo. Wafassala fi hadhihi risala syari'atun tatanawalu hayatul insan min jami'i atrafiha. Si Allah nilinaw niya sa syari'a na ito, o sa risala na ito, sa mensahe na ito, ang syari'a, ang mga batas na may kinalaman sa kabuuan ng buhay ng mga tao. So, sa lahat ng bahagi ng buhay ng tao, personal man niya itong buhay, pakikitungo sa kapwa, bukod pa sa mga gawaing pagsamba at paniniwala. Wa fi kulli jawanibi nasyatiha. At sa lahat ng mga sulok o kaya mga larangan na pinagkakaabalahan ng tao. Wa tada'ulaha al-mabadi al-kulliyya wal qawaid al-asasiyya fima yatatawwaru fiha wa yatahawwara bitagyir az-zamani wal makan. Kasi itong syari'a na ito na ipinahayag ni Allah, nakasama ng risala. Sa pamagitan nito, inshallah, ay mabubuo, mapaghuhusay, madedevelop, kumbaga, yung mga tao sa kanilang iba't ibang mga lugar at panahon. Watada'ulahal ahkam at tafsiliyah wal kawanin al-juz'iyah fima la yatatawwar wala yatahawwar bitagyir zamani wal makan. So ganoon din, meron itong mga specific na mga nilalaman na pwedeng magbabago-bago, may iba-iba sa iba't ibang lugar at panahon. Pero meron din naman mga pangunahin ito na mga nilalaman, itong mga kasulatan ni Allah, kapahayagan ni Allah. Meron itong mga pangunahin na mga nilalaman na hindi nagbabago sa iba't ibang mga lugar at panahon. Wakadhalika kanat ash-syari'a bimabada'iha al-kulliyah wa biahkamiha at-tafsiliyah muhtawiya kullu ma tahtaju ilayhi hayatul insan. So ganito yung syari'a. So lahat ng kailangan ng tao nilalaman na nito. Mundu dhalika risala ila akhiriz zaman. Mula sa panahon ng mensahe, tinutukoy na dito mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa dulo ng panahon, min dawabiti wa tawjihat wa tashri'at wa tandimat. So naririto yung mga patakaran nito na may kinalaman sa lahat ng pagsasabatas at mga patakaran sa Islam. Likay tastamir wa tanmu wa tatatawar wa tatajaddad hawla hada al-muhawwar wa dakilu hada al-itar. Kumbaga, nilarawan dito lang na minsan paulit-ulit na yung sinasabi, di ba?
Kumbaga binibigyan din lang dito ni Sheikh Rahimahullah na kumpleto na ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadal ma'na huwa kamalur risala wa syumuliha. Sa kahulugan na ito na yung tinutukoy na pagiging kompleto at perpekto ng relihiyon na ito. Ngayon nga, di ba nabanggit din dito, yung aya, yung al-yawma akmaltu lakum dinakum. So kumbaga inilalarawan dito ni Sheikh Rahimahullah kung anong klaseng pagka-perpekto yung tinutukoy dito. So nga, lahat ng kahulugan ng pagka-perpekto. Perpekto na wala nang madaragdag dito at wala nang mababawas. Perpekto na nababagay ito sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Perpekto sa kahulugan na wala itong kapintasan o walang kulang. At iba pang kahulugan ng perpekto. Ito na nga yung tinatawag na kamalur risala. Pagiging perpekto, kompleto ng mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At meron pang isang aya na may kinalaman dito. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ tibyanan likulli shay. Sa Suratun Nahl verse 89 sinabi ni Allah, ipinababa namin sa iyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang aklat ng Quran na tibyan. Tibyan, kumbaga pagpapabatid, pagpapahayag tungkol sa lahat ng bagay. Nga sabihan nila sa sa panahon natin ngayon. Di ba marami mga bagong issue na lumilitaw na hindi naman umiral nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, usapin sa mga teknolohiya, mga paglitaw ng mga bagong teknolohiya na kailangan natin ng hatol. Ito ba'y halal o haram? Ito ba'y halal o haram? Pero dahil ang Quran, at syempre yung sunna na rin, ay tibyan, kumbaga nagpapaliwanag sa mga bagay-bagay. Ang mga hukom sa mga bagay-bagay na ito, bumabalik pa rin doon sa mga batayan mula sa Quran at Sunna. Halimbawa yung AI, di ba? Artificial Intelligence. So iba-iba yung pinagagamitan kasi ng AI. So maaring merong paggagamitan ito na magiging halal at maaring merong paggagamitan ito na magiging haram. Ngayon, nauso sa mga tao, kumbaga paano natin magagamit yung hatol ng aklat na ipinahayag 1,400 years na yung nakalipas sa mga makabagong usapin. So paano natin magagamit? Halimbawa doon sa AI, di ba ngayon nauso yung yung mga video. Yung mukha mo i-edit ng AI tas gagawing video. Tas ilalagay ka niya sa ibang planeta, ilalagay ka niya sa yung iba pa nga nakita ko nando sa Egypt nagtatayo ng pyramid. So pwede bang gawin 'yon? Ngayon, yung usapin na 'yon, 'di ba? Bago lang 'yon. Kasi matagal na yung batas ng Islam, 1,400 years na yung nakalipas. Kahit pa bago 'yon, kung babalikan natin yung mga saligan, mga pundasyon ng mga pagsasabatas, may makukuha tayong hatol At yun yung pagbabawal. May pagbabawal siya kasi babalik ang usapin doon sa usapin ng taswir. Yung paggamit ng wangis ng tao. Lalong-lalo na, kumbaga, sa ganoong paraan na, kumbaga, idinidisplay sa bagay wangis ng tao. Idinidisplay. So, yung mangyayari, kumbaga, maaring magkakaroon nga ng pagbabawal talaga. Magiging pagbabawal ang hatol dito. Katulad nung may mas nauna pa diyan yung Snapchat. Snapchat, yun yung magpipicture ka tas babaguhin niya yung itsura mo, magiging babae ka o magiging matanda. So sabi ng mga scholar, yung Snapchat na yun magkakaroon ng pagbabawal dito sa bukod doon sa taswir. Yung meron itong isang anyo ng panguhula. So hinuhulaan nung Snapchat kung ano magiging tsura mo pagtanda mo. Ngayon, walang algabe na yun kasi hinaharap na yun Sinong nakakalam ng tsura mo pagtanda mo? O tatanda ka pa ba? Mamaya pa, mamatay ka na pala tapos meron kang picture nung matanda ka. So magkakaroon ng pagbabawal. So ganun din sa AI. So parang din Baga, kung inilalagay mo yung sarili mo sa isang lugar na o isang panahon o ano pa mang kalagayan
na hindi marapat o kaya ano na lang, kathang isip, kumbaga. So, maaaring magkakaroon ng pagbabawal. So, ganito siya kakumpleto yung Islam. Kahit mga makabagong bagay, merong hatol dito. So, tulad na talakay natin nung nakaraan, yung tao na nasa hospital, di ba? Tapos, nabubuhay na lang siya kasi nakakabit siya sa aparato. Ngayon yung tanong, kasi nagtatalo-talo yung kuffar, lalo na dyan kung may tuturing bang pagpatay ang pagbunot ng aparato. Kasi pag binunot mo yung aparato, mamatay yung tao, di ba? Pero sa Islam, malinaw Yung tao na yung patay na. Kumbaga, ibig sabihin, kung hindi siya mabubuhay nang wala yung aparato na nakakahinga siya, o kaya umiikot yung dugo niya sa katawan niya, ibig sabihin, may tuturing na siyang na talaga, patay na. So, papatayin man yung aparato na yun, ibig sabihin, hindi siya pinatay. Hindi siya pinatay. Kasi nabubuhay lang naman siya dahil doon sa aparato Baga, syempre, si Allah naman yung kumukuha ng kaluluwa. Pero ibig natin sabihin dito, yung hatol sa tao na yun, na hindi nabubuhay, liban na lamang na may aparato, katulad lamang din ng patay, na hindi, kumbaga, hindi siya mabubuhay na walang aparato. So, hindi siya may tuturing na pinatay. Hindi siya may tuturing na pinatay kung halimbawa bubunutin yung aparato na yun o tatanggalin sa kanyang katawan. Hindi siya may tuturing. Kasi talakayin yan na, tawag nila, mercy killing. Hindi yung killing, hindi yung pagpatay na may tuturing. At yun din sinabi ni Allah, ma farratna fil kitabi min shay. So, si Allah raw, hindi siya nagkulang sa anumang bagay doon sa aklat, yung Quran. Hindi siya nagkulang o hindi niya nakalimutan na mabanggit sa Quran ang anumang bagay. Ibig sabihin, lahat ng bagay na lilitaw pa, iba't ibang mga usapin na lilitaw pa sa mga tao, kung mayroon mga bago pang usapin, maaari nating kunin ang hatol dito mula sa Quran. Mula sa Quran. Kasi tinalakay na niya lahat Tinalakay na niya lahat ng mga batayan. Tinalakay na niya lahat ng batayan. Actually, napakasimple lang nung yung pagsasabatas sa Islam, ibabalik mo lagi sa Quran at Sunnah. Hindi katulad sa kuffar, yung mga abogado. Yung mga abogado, ang dami nilang kakabisaduhin pa na Tapos dahil pa nilang titingnan. Article ganito, section ganito ng konstitusyon o kaya yung ganitong Republic Act o yung ganitong batas. Kailangan pa nilang Di ba naalala niyo nagpunta tayo ng DSUD, yung Department of Human Settlements. So nagtalo pa sila kung ano ba yung kahulugan ng Homeowners Association. Kung pwede ba kahit hindi subdivision o So tiningnan pa nila sa batas kasi pwede magkakaroon kasi yung problema sa kanila, pwede magkakaroon ng kanya-kanyang interpretasyon sa batas yung mga tao Pero sa Islam, hindi ganun. Isa lang yung interpretasyon. Yung interpretasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naunang henerasyon ng mga Muslim. Doon palagi siyang babalik. So yung kakabisaduhin mo lang talaga kung gusto mo maging eksperto sa Quran, maging eksperto sa batas sa Islam, Quran lang tsaka hadith. Kapag abogado ka, dami mong kung iba-ibang babasahin, kakabisaduhin Tapos, kapag mapunta ka ng iba't ibang lugar, iba-ibang lugar may iba-ibang batas Halimbawa niyan, sa Maynila, may bago na naman silang batas ngayon. Bawal magsuot ng ng balaklava habang nagmomotor. Bawal Tapos, pagka nakatigil yung motor, bawal mag-helmet. Ibig sabihin, kapag naka-parking ka, hubarin mo talaga yung helmet mo. Ganon. So, meron silang ganung batas. Wala namang ganung batas sa ibang probinsya. Walang ganung batas sa ibang probinsya. Dito nga yung halimbawa yung mga food panda, hindi na nga sila nagtatanggal ng helmet pagpasok sa Jollibee, magpipick up ng order ganon. Hindi na. Pero sa Maynila mahigpit. Sa Amerika na lang halimbawa. 'Di ba Amerika may iba't ibang mga state, Texas, California. Iba-iba yung batas nila doon. May ibang state mahigpit sa baril. Samantalang yung Texas, kahit Armalite, dala-dala mo. Sukbit-sukbit mo, namamalengke ka, walang problema. Pero sa ibang lugar,
bawal. Kahit kumuha ka ng baril, ang hirap kumuha ng baril. Magpalisensya. Parang dito sa Pilipinas, ang hirap ng ano. Ang dami mong a-applyan. Ang dami mong a-applyan. Ngayon lang talaga nagkaroon din ng mga pagbabago sa pag-a-apply para sa lisensya ng baril. Pero kung ako masusunod, maganda yung gayahin yung sa Texas eh. Yung ganon, lahat ng tao may baril. Para pag may hold-upper, di pagbabarilin na lang natin yung hold-upper. Kasi problema niyan, pag mahigpit yung batas sa baril, yung kriminal lang yung may baril. Diba? Yung kriminal lang. Eh kung lahat may baril, o di magbarilan tayo dito, mga tarantado, o hold-upper, o barilin. Snatcher, barilin. O, ganun lang. Parang yung pare, yung prof namin ng college na pare. Yun din yung pananaw niya eh. Palabiro pa naman yung pare niya. Babading-bading pa yun eh. Sabi niya, kung ako lang masusunod dito, pare ako pero gusto ko sana lahat ng tao may baril. Kasi pagka lahat daw ng tao may baril, lahat ng tao magalang. Inisip mo, totoo nga ano. Ba't mo babastusin yung tao may baril? Dahil sa kalsada, di ba? Sa lagi may road rage, di ba? Lagi may nag-aaway sa kalsada. Nagkabanggaan, aaway agad. Kung lahat kayo may baril, di mag-uusap lang kayo. Ganyan yung yung may kasabihan eh. Sabi sa kasabihan, an armed society is a polite society. Yung nga yung ang lipunan daw na armado ay lipunan na magalang. Kasi ganyan daw nung unang panahon eh. Kasi nung unang panahon, lahat naman ng tao may sukbit-sukbit na itak tsaka sandata. Kaya magalang sila sa isa't isa. Pero may punto naman, pero yung problema nga sa sa mga batas, yung batas lang ng tao. Kaya wala na. Yun na ginagawa na lang nila yung gusto nilang gawin. Pero ko minsan yan ginugel ko eh. Tiningnan ko. Kung mababa ba talaga yung crime rate sa Texas. Sabi doon sa Google, may website ako napuntahan eh. Website ng gobyerno ng US. So sabi doon, sa Texas, kumbaga, mataas pa rin yung crime rate, pero iba sa mga crimes na meron sa ibang sa ibang lugar. Kasi sa ibang lugar madalas crime rate, 'di ba, yung o madalas sa mataas na crime rate, yung mga pagnanakaw, ganun, pang-hold up. Mababa 'yun sa Texas. Pero mataas sa kanila ibang mga kaso na naman. Ibig sabihin yung tao, kung di niya magagawa isang krimen, gagawa siya ng ibang krimen. Gagawa siya ng paraan na makagawa pa rin ng krimen. Ganun masamang tao gagawa ng paraan eh. Gagawa ng paraan. At dito nga sa sinabi na ito ni Allah, walaqad Juma'at al-Sharia al-Khatimah mahasin risalat sabika. So sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natipon ang lahat ng kagandahan ng naunang mga Sharia. Kasi ito na yung huli, wala nang papalit dito eh. Wafaqataha kamalan wa jalalan. So lahat ng mga kumbaga magaganda na meron sa naunang mga batas ay natipon na sa batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ni Al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, anzalallahu mi'ata wa arba'ata kutub. Inshallah. Sa pinadala raw ni Allah ay 104 na mga aklat. Ang dami pala. Sa bukod doon sa 5 na alam natin, di ba? Suhuf Ibrahim, Zabur ni Dawud, Torah ni Musa, Injil ni Isa, Quran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 104 pala yung lahat-lahat. Pero dito sa 104 na ito, yan, sa 104 na ito, aw da'a ulumaha arbaatun. 4 daw yung pinaka malawak yung kaalaman na nilalaman nito. Yung Torah, yung Injil, yung Zabur, at yung Furqan. At ang tinutukoy dito yung Quran. So yung pinaka malawak yung nilalaman. So yung Suhuf Ibrahim, kasi maliit lang naman yung umma ni Ibrahim alayhis salam. Sila lang magkakamag-anak, halos yun eh. So siguro kaya ganun. Pero nung panahon na ni Musa alayhis salam at yung Zabur ni Dawud alayhis salam, marami ng tao nun, marami silang tagasunod. So malawak na rin yung nilalaman ng kanilang mga kasulatan.
So, 4. Yung Torah, yung Injil, yung Zabur, at yung Furqan, yung Quran. Thumma awda'a ulumus thalatha, al-Furqan. At syempre, natitipon din, kumbaga, yung kaalaman na meron dun sa 104 na aklat, natipon dun sa 4. Pero yung 4 na yon, lahat ng kaalaman naman nila, natipon na naman doon sa Quran, alhamdulillah. So, yung Quran, ang pinaka-kumpleto sa lahat ng mga mensahe ni Allah, alhamdulillah. So, tutuloy natin inshallah. Yung sumunod ng usapin, ito ng usapin ng pagpapanatili. Yung Hifdur Risalat. Kung paano pinangalagaan ni Allah ang mga kasulatan, lalong-lalo na yung Quran, alhamdulillah. Bakit, kumbaga, masasagot na dito yung tanong, bakit yung Quran pinangalagaan, bakit yung ibang kasulatan hindi pinangalagaan, at iba't iba pang mga usapin, alhamdulillah. So, tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.